Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Habang naglalakad sina Jenny, Edna, at Adrian palabas ng mansyon, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila may bumubulong sa paligid. Tumigil si Edna at tumingin sa dilim. May ibang presensya rito, sabi niya, halatang nababahala. Oo, nararamdaman ko rin, sagot ni Jenny habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Damian. Hindi ito tulad ng kaluluwang tinulungan natin kanina. Biglang may sumigaw mula sa likuran nila. Isang babae na nakasuot ng punit-punit na damit ang lumabas mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit. Mga manlilinlang. Sigaw nito. Hindi niyo ako maloloko. Hindi niyo ako mapapalaya. Lumapit ang babae, ngunit bigla siyang natigil nang tumayo ang babaylan sa harap nila. Kuminahon ka, sabi ng babaylan sa mahigpit ngunit mahinahong boses. Bakit ako humihina rito? Tanong ng babae, ang kanyang galit ay unti-unting humuhupa. Ikaw ay naipit dito hindi dahil sa galit mo, kundi dahil sa takot. Natatakot kang makalimutan, sagot ng babaylan. Ngunit hindi ka nag-iisa. Hayaan mong tulungan ka namin. Tahimik ang babae, ngunit ang kanyang anyo ay naging mas mahina. Unti-unting nalaman ni Jenny, Edna, at Adrian ang kanyang kwento. Isa rin pala siyang babaylan na pinatay ng kanyang sariling tribo dahil inakusahan siyang nagdala ng malas. Habang kinakausap nila ang kaluluwa, natutunan nila ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad hindi lamang sa iba, kundi sa sarili. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Adrian. Matagal ko nang kinalimutan, sagot ng kaluluwa. Kung gayon, tatawagan ka naming Tala, sabi ni Edna. Ikaw ang magiging tala ng aming misyon, isang ilaw sa kadiliman. Sa mga salitang iyon, lumiwanag ang paligid at nagsimulang magbago ang anyo ng babae. Ngayon ay mukha na siyang payapa, at unti-unti siyang naglaho, iniwan ang tatlo na may pakiramdam ng tagumpay. Natutunan ko ang isang bagay ngayon, sabi ni Jenny habang naglalakad sila palabas ng gubat. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Ang takot at galit ay magkaugnay, sagot ni Jenny. Ngunit minsan, ang takot ay mas malalim pa kaysa sa galit. Kailangan nating intindihin ito kung gusto nating magtagumpay. Tumango si Edna. Ngunit alam nating mas marami pa ang darating na hindi madaling kumbansihin. Habang papalabas sila sa gubat, napansin ni Adrian na tila may sumusunod sa kanila. May nakikita ka ba? Tanong niya kina Jenny at Edna. Parang may mga anino, sabi ni Edna, tinitingnan ang paligid. Ang mga nilalang na iyon ay hindi ordinaryo, sabi ng babaylan. Sila ang mga anino ng mga galit na kaluluwa na hindi pa handang lumaya. Nangangahulugan bang susubukan nilang pigilan tayo? Tanong ni Jenny. Hindi lamang pigilan, sagot ng babaylan. Susubukan nilang sirain kayo. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang bumigat ang paligid. Ang mga anino sa gubat ay tila nabubuhay at unti-unting gumagalaw papalapit kina Jenny, Edna, at Adrian. Huwag kayong tumigil. Utos ng babaylan. Ang mga anino ay humihigop ng lakas mula sa inyong takot. Kapag tumigil kayo, mas mabilis nila kayong maaabot. Kahit nanginginig sa takot, pinilit ni Adrian na manatiling kalmado habang hinila sina Jenny at Edna. Takbo! Sigaw niya. Habang tumatakbo, naririnig nila ang mahinang pag-ungol ng mga anino na tila tumatawag sa kanilang mga pangalan. Nagkatinginan sina Jenny at Edna, pareho nilang naririnig ang pamilyar na tinig mula sa mga anino. Parang boses ito ng mga kakilala natin, sabi ni Jenny, lumingon habang tumatakbo. Huwag kang magpapalinlang. Sigaw ng babaylan. Hindi sila ang mga taong mahalaga sa inyo. Sila ay mga anino ng galit at hinanakit. Biglang bumagsak si Jenny sa lupa, nadapa sa isang ugat. Jenny, sigaw ni Adrian, ngunit bago pa siya makalapit, naabot na siya ng isang anino at sinubukang hilahin.
Adrian, tulungan mo ako. Sigaw ni Jenny, ngunit ang mga anino ay masyadong malakas. Biglang lumapit si Edna, sinipa ang anino gamit ang lakas ng kanyang espiritual na enerhiya. Hindi mo siya makukuha, sigaw niya. Mabilis na tinulungan ni Adrian si Jenny na makatayo, at nagpatuloy sila sa pagtakbo. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naramdaman ni Jenny ang puot na unti-unting umusbong. Bakit hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Bakit si Edna pa ang laging sumasagip sa akin? Habang nagpapatuloy sila, si Edna naman ang nagiging tahimik. Napansin ito ni Adrian. Edna, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, okay lang ako, sagot ni Edna, ngunit halata sa kanyang boses ang kaba. Ang katotohanan ay nakaramdam siya ng pagkabahala kay Jenny. Bakit parang lumalayo siya sa akin? Naisip niya. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Jenny ang malamig na tinig sa kanyang isipan. Bakit niya kinukuha ang atensyon ni Adrian? Hindi ba dapat ako ang mahalaga? Hindi niya alam na ang mga anino ay sinasamantala ang maliliit na puwang sa kanilang samahan upang sirain ito. Habang papalapit ang mga anino, biglang tumigil si Jenny. Sawa na ako sa pagtakas, sabi niya, humarap sa mga anino. Jenny, anong ginagawa mo? Sigaw ni Edna, ngunit si Jenny ay hindi nakinig. Kailangan kong harapin ito. Hindi ako patatakot sa kanila. Lumapit ang isang anino, ang anyo nito ay naging pamilyar kay Jenny, tila mukha ito ng kanyang sariling takot. Hindi ka mahalaga. Mas mahalaga si Edna sa lahat, sabi ng anino, ang boses nito ay malamig at masakit. Hindi totoo iyan. Sigaw ni Jenny, ngunit naramdaman niya ang panghihina sa kanyang dibdib. Lumapit si Edna at itinulak ang anino palayo. Hindi mo siya makukuha. Sigaw niya, ngunit si Jenny ay tila nawalan ng lakas. Biglang lumapit ang babaylan, itinaas ang kanyang baston, at pinalibutan ng liwanag ang buong lugar. Napaatras ang mga anino, ngunit ang ilan ay nanatili, sinusubukan pa ring abutin si Jenny. Huwag mong hayaang sirain ng galit at takot ang iyong kalooban, Jenny, sabi ng babaylan. Mahirap. Ang sakit, sagot ni Jenny habang umiiyak. Masakit dahil hinayaan mong kainin ka ng mga damdaming iyon. Ngunit kung tatanggapin mo ang mga ito at hayaan silang lumaya, mas lalakas ka. Sa mga salitang iyon, tumayo si Jenny at tumingin sa mga anino. Hindi ko nahahayaang kontrolin ninyo ako. Sigaw niya. Ang kanyang determinasyon ay nagdulot ng liwanag na nagpaalis sa mga anino. Ang biglaang pagsalakay ng natitirang galit ni Jenny, na nagiging sanhi ng malaking alitan. Ngunit ang pag-ibig ni Adrian at ang kabaitan ni Edna ay maaaring magsilbing daan para sa pagkakaisa, o mas malalim na pagkasira. Ang tensyon ay tumindi habang si Jenny, sa kabila ng kalungkutan, ay muling pinili ang galit. Ang kanyang anyo ay lalong naging madilim, at ang paligid ay nagdilim din. Hindi sapat ang paliwanag, Edna. Hindi nito mabubure ang sakit na iniwan mo sa akin. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw, puno ng puot at hinanakit. Jenny, tapusin na natin ito. Sigaw ni Edna, na ngayon ay nakahanda ng ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako narito para makipaglaban sa'yo. Narito ako para maibalik ang ating pagkakaibigan. Ngunit hindi nakinig si Jenny. Sa isang iglap, nagpadala siya ng isang malakas na enerhiya kay Edna, na nagpagiba sa mga puno at nagtulak kay Adrian sa malayo. Jenny, tumigil ka na. Sigaw ni Adrian, habang pilit siyang bumangon mula sa lupa. Wala nang saysay ang galit na ito. Ang pagmamahal ko para sa inyong dalawa ay hindi kailanman nagbago. Ang mga salitang iyon ay saglit na nagpahinto kay Jenny. Ang kanyang galit ay humina, ngunit hindi tuluyang nawala. Mahal mo kami. Pero hindi mo kami pinansin. Hindi mo nalaman kung gaano kami nasaktan para sa'yo. Napaluhod si Adrian. Oo, nagkamali ako. Wala akong ideya kung gaano kalalim ang sakit na naramdaman ninyo.
Pero hindi ba't dapat natin itong tapusin ngayon? Hindi ba't dapat nating palayain ang ating mga sarili mula sa galit at hinanakit? Si Edna ay lumapit kay Jenny, naglakas loob na magsalita. Jenny, hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero narito ako ngayon para magsimula tayo muli. Ang galit na ito ay hindi magdadala ng kapayapaan sa atin. Hayaan mo na si Adrian. Hayaan mo na ako. Patawarin mo na rin ang iyong sarili. Si Jenny ay nanatili sa katahimikan, ang kanyang anyo ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalungkutan. Ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa kadiliman ng kagubatan. Isang nakakakilabot na presensya ang lumitaw, isang nilalang na may kaugnayan sa kanilang masalimuot na nakaraan. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok, baluktot ang katawan, at may hawak na baston. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lamig sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga lihim ng nakaraan at hinaharap. Sapat na, mga anak, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw, at ang bawat salita ay nagbigay ng bigat sa hangin. Ang inyong pagkamatay ay hindi aksidente. May dahilan ang lahat. Si Jenny at Edna ay parehong napalingon sa matanda. Ang kanilang galit at pagkalito ay napalitan ng takot at interes. Sino ka? Tanong ni Jenny, na ngayon ay bahagyang huminahon. Ako ang bantay ng mga naiwang alaala. Alam ko ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Ang inyong galit at puot ay nagmula sa hindi pagkakaintindihan, ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit kayo nandito. Lumapit si Adrian, nanginginig ngunit determinado. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Ang matanda ay ngumiti ng bahagya. Jenny, hindi aksidente ang pagkakasakit mo. At Edna, hindi rin aksidente ang pagkamatay mo sa aksidente. Lahat ng ito ay konektado sa lalaking ito. Natigilan si Adrian, ako. Anong kinalaman ko rito? Adrian, hindi mo namamalayan, ngunit ang iyong pamilya ay nagdala ng sumpa sa dalawang magkaibigan na ito. Ang sumpang iyon ay nagugat mula sa kasaysayan ng iyong mga ninuno. Ang kanilang pagkakaibigan ay sinira upang panatilihin kang ligtas. Ngunit ang sumpang iyon ay maaari lamang magwakas kung ang galit ng dalawa ay matatapos. Si Jenny at Edna ay parehong napatingin kay Adrian. Ang kanilang mga alaala ay nagbalik tanaw, ang mga masasayang araw, ang kanilang lihim na pagmamahal, at ang kanilang mga huling araw. Kung gayon, ang lahat ng ito ay dahil sa sumpa. Tanong ni Edna, na halatang naguguluhan. Oo, sagot ng matanda. Ngunit kayo ang may kapangyarihang wakasan ito. Ang pagpapatawad sa isa't isa ay ang susi. Ngunit tandaan ninyo, hindi madaling magpatawad, lalo na kapag ang sakit ay napakalalim. Ang mga salita ng matanda ay nag-iwan ng mabigat na tanong sa tatlo. Magagawa ba nilang magpatawad, o ang galit ay maghahari pa rin? Ang kanilang mga desisyon sa gabing iyon ay magdedetermina ng kanilang mga kapalaran. Tahimik ang lahat matapos ang sinabi ng matanda. Si Jenny at Edna ay parehong nakatingin kay Adrian, at sa unang pagkakataon ay nakita nila hindi lamang ang lalaking iniibig nila, kundi ang lalaking naging sanhi ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan, hindi sa kagustuhan niya, kundi dahil sa mga pangyayari. Kung ang lahat ng ito ay totoo, sabi ni Jenny, bakit hindi man lang niya nalaman ang nangyari sa amin? Bakit siya walang alam? Ang matanda ay tumingin kay Adrian. Dahil ang sumpa ay itinago sa kanya. Ang tadhana niya ay magpatuloy sa buhay nang hindi alam ang sakit na iniwan niya. Tumindig si Adrian, halatang nabibigatan sa mga revelasyon. Hindi ko ginusto ito. Kung alam ko lang. Baka nagawa ko ang paraan para mailigtas kayo pareho. Ang sinabi ni Adrian ay tumagos sa puso ni Edna. Jenny, hindi mo ba nakikita? Hindi kasalanan ni Adrian. Ang galit natin sa isa't isa ang nagpahaba ng sumpang ito.
Napatingin si Jenny kay Edna. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng kirot. Hindi ko pa rin matanggap na iniwan mo ako noong kailangan kita. At hindi ko rin matanggap na hindi mo ako pinuntahan noong humihingi ako ng tulong, sagot ni Edna. Tahimik ang matanda, hinayaan silang harapin ang mga sugat ng nakaraan. Sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ng matanda, nagbalik ang mga alaala ng huling araw ni Jenny at Edna. Nakita nila ang tunay na nangyari. Si Jenny, kahit sa kanyang sakit, ay tinawagan si Edna para sabihin ang kanyang kalagayan. Nakuha ni Edna ang mensahe at nagmadali upang pumunta kay Jenny. At nang magpaalam ito para umuwi muli, upang kumuha ng mga gamit at alagaan siya. Sa kanyang pagmamadali, siya'y nabundol at agad na namatay. Samantala, si Jenny, sa kanyang paghihintay, ay lalong nanghina. Hindi niya nalaman ang nangyari kay Edna at namatay siyang may galit sa puso, iniisip na iniwan siya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Jenny. Sabi ni Edna, luha ang nakatingin kay Jenny. Hindi ko sinadyang iwan ka. Si Jenny ay nagsimulang lumuha. At hindi ko rin alam na nauna ka ng pumanaw bago ako. Patawad Edna. Patawad sa lahat. Patawad din, Jenny, sagot ni Edna. Ang madilim na paligid ay biglang lumiwanag. Ang aura ni Jenny at Edna ay nagbago, ang isa ay naging puti, at ang isa ay unti-unting nawalan ng itim. Ang matanda ay ngumiti nang makita ang pagbabago. Ngayon ay oras na para sa inyong dalawa na magpatawad sa isa't isa ng buo. Ang sumpa ay mawawala kung kayong dalawa ay magpapalaya ng inyong galit. Si Jenny at Edna ay naghawak kamay, ang kanilang mga espiritu ay nagkaroon ng bagong liwanag. Ito na ang katapusan ng ating puot, Edna, sabi ni Jenny. At simula ng ating kapayapaan, sagot ni Edna. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang kagubatan ay unti-unting nagbago. Ang hangin ay naging malinis, at ang mabigat na atmosfera ay nawala. Si Adrian ay nanatiling nakatingin habang ang dalawang babae ay naglaho sa liwanag. Naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Jenny. Edna. Bulong niya. Ang matanda ay lumapit sa kanya. Wala ka nang dapat ipag-alala, Adrian. Ang kanilang mga kaluluwa ay natagpuan na ang kapayapaan. Ngunit hindi maiwasan ni Adrian ang luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Patawad kung hindi ko nagawa ang higit pa para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanila. Kailangan mo ring patawarin ang iyong sarili, sabi ng matanda bago siya nawala sa hangin. Lumipas ang mga araw, at si Adrian ay nagdesisyon na alamin ang kwento ng kanyang pamilya at ang sumpa na dumaan sa kanila. Nalaman niya ang maraming aral tungkol sa pagmamahal, pagkakaibigan, at kapatawaran. Samantala, sina Jenny at Edna ay tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan, at sa bawat pagsikat ng araw, tila nararamdaman ni Adrian ang kanilang presensya, na parang nagbabantay pa rin sila sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.